Sa araw-araw po na tayo ay nabubuhay, mga kaibigan, lagi nating pinasasalamatan ng Panginoon. Yan po ang yan yung unang usal natin, ano? Sa tuwing tayo po ay gigising sa umaga, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, at hanggang sa gabi na tayo po ay matutulog, palagi nating pinasasalamatan ang Panginoon. At ang pag-aaral po natin ito ay bahagi ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang tema natin ay may pamagat na God loves me in different ways. Sa maraming araw na po na atin pong tayo nagkasama-sama, alam ko po na marami po kayong natutunan at naunawaan ninyo ng mas malalim ang tungkol sa ating Panginoon, at ang kanyang mensahe para sa atin. Alam ko po na marami kayong mga tanong na nasagot ngayon pong linggong ito na tayo po ay nag-aral. Maraming salamat sa ating mga kasama sa team na sila po yung sumasagot sa inyong mga katanungan, at ako po ay nagpapasalamat na patuloy niyong sinishare ang atin pong pag-aaral na ito upang sa ganun po ay marami ang makinabang. At tayo po ay nasa second to the last na ng atin pong serye ng pag-aaral, at kahapon po ay ating pinag-aralan ang tungkol sa napakagandang mensahe tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. At bago ko po yan ipagpatuloy, nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, maraming salamat po sapagkat kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas, pag-asa at magandang mensahe sa amin pong linggong ito ng pag-aaral. Muli naming idinadalangin na ang amin pong pag-aaral ngayon ay maging makabuluhan at maunawaan po namin ng lubos, at nang sa ganon ang amin pong relasyon sa inyo ay maging mas malapit at kami po ay maging pagpapala din sa iba. Maraming salamat po na inyo kaming sasamahan sa aming pag-aaral sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Banggitin ko muli, yung kahapon, mga kaibigan, na ating pinag-aralan ay tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon, na tayo po ay tumugon. Binanggit ko po sa inyo na ang araw ng kaligtasan ay sa panahon na ating tinanggap ang katotohanan, at ako po ay nasisiyahan na kayo po at ako ay pinili natanggapin ang ating Panginoong Hesus sa atin pong mga buhay. Ngayon po ang ating pag-aaral ay may pamagat na God offers His life for me. God offers His life for me. Kanya pong iniaalay ang kanyang buhay sa atin upang tanggapin po natin siya. Ano po bang ibig sabihin na kapag tayo ay tinanggap natin ang ating Panginoon at yung kanyang mga turo ay atin pong tinanggap, yung katotohanan na mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon o ibinibigay sa atin ay tinanggap natin, pumapasok tayo sa isang relasyon sa ating Panginoon. Ano po? At kapag tayo pumapasok sa isang relasyon sa Panginoon, ito po ay tinatawag na tipan or covenant. Hindi ito isang simpleng relasyon ng mag-asawa o mag-sweetheart, kung hindi ito po ay isang tipanan na nais ng Panginoon na yun po ang ating gawin. Yun po ang ating establish, mapatatag natin sa ating pong relasyon sa Kanya. Ngunit, hindi po magiging matatag ang atin pong relasyon sa ating Panginoon kung hindi po natin pag-aaralan ang mahalagang subject po natin ngayon. Uulitin ko, ang ating pong subject is God offers His life for me. Kahapon po kayo ay aking tinanong kung kung tinatanggap ninyo sa buhay ninyo ang ating Panginoon. Kung tinatanggap po ninyo sa inyong buhay ang ating Panginoong Hesus bilang inyong tagapagligtas at Panginoon ng buhay ninyo, kayo po ay handang magpasakop sa Kanya ng lubusan sa pamamagitan ng bautismo. At yan po ang ating pag-aaral. Ano po ba yung bautismo or binyag sa ibang salin? Narinig nyo na po ba ito? Yung salitang bautismo. Alam ko po nga, hindi na po ito kakaiba sa inyong pandinig sapagkat ang bautismo ay tumutukoy sa atin pong pagpasok
sa isang relasyon sa ating Panginoon. Ang bautismo ay sumisimbolo sa tipanan, pangako, at katapatan natin kay Kristo. Maliwanag po yan, Ang bautismo ay sumisimbolo sa ating tipanan. Yan po ay relasyon at pangako. Okay? At faithfulness, katapatan natin sa ating Panginoong Hesukristo, na kapag tayo pumasok sa isang relasyon kay Kristo, hindi na tayo babalik sa luma nating mga sa ating lumang pagkatao kung hindi tayo po ay pumasok sa isang magandang relasyon. Nais ko pong banggitin sa inyo ang Great Commission ng ating Panginoon sa Mateo 28, 19 at 20. Ano pang sabi dito? Sinabi ng ating Panginoon sa mga alagad, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang isa pang salita sa bautismo, sa binyag ay yung tinatawag nating bautismo, di po ba? At ang sabi ng ating Panginoon, magsiyaon kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, ang lahat ng mga tao at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Napakaganda ng komisyon ng ating Panginoon sa atin, tagubili ng ating Panginoon sa atin, na may kasama pong pangako. Ano po? So, itinatalaga natin ang ating katapatan kung tayo po ay mabautismuhan. Tumatayo tayo sa kalagitnaan at ipinakikita natin kung kaninong panig tayo kabilang. Ibig sabihin, baptism is a public declaration of our acceptance and surrender sa ating Panginoon. Public declaration, hindi lihim, kung hindi sa kalagitnaan ng mga tao ay ipinapakita natin kung kaninong panig tayo. Panig ba ng kaaway o panig ng ating Panginoon? Ako'y natutuwa na pinili natin na tayo ay nasa panig ng ating Panginoon. Ngunit ngayon po ay pag-aralan natin, sapagkat may mga tao na nagpapabautismo, ngunit mali ang paraan ng pabautismo. May sinasabi po ang banal na kasulatan kung ano ang uri ng bautismo na kailangan po natin. May mga ibang sekta ng pananampalataya, ang kanilang bautismo ay sa paraan ng pagbubuhos. Okay? Pagbubuhos. O kaya binabautismohan nila yung mga baby. Okay? Kailangan bang bautismohan ang mga baby? Buhos, wisik, ayan. Ang mga bata ay binubuhusan ng tubig. Ganyan po ang ginagawa ng ilang mga binyag or bautisma. Yung iba naman po ay tinatawag na yung anointing of oil or baptism of oil. Meron silang langis na inilalagay na yun daw ay bautismo. Ito po ba ang tamang uri ng bautismo? Yung iba naman ay lumulubog sila sa snow, sa yelo. At ang sabi nila, nabautismohan na ako. Okay? Mahirap po na kung ano lang ang gusto natin, yun na lang. Ang nais natin ay kung ano ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Di po ba? Efeso 4:5, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Ano po? Balikan natin, kasi meron tayong example, may modelo po tayo. Paano po ba nabautismohan si Kristo? Okay? Maganda na makita natin sapagkat ang ating Panginoon ay nag-iwan sa atin ng magandang halimbawa. Paano nabautismohan si Kristo? Basahin po natin ang Marcos 1:9. At nangyari ng mga araw na iyon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. Saan po siya binautismuhan? Sa Jordan, sa ilog ng Jordan, na kung saan maraming tubig. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit. Ang Panginoong Jesus, nang siya'y nabautismohan, siya'y umahon sa tubig. Ang ibig sabihin, siya'y galing sa isang maraming tubig. Hindi siya winisakan, hindi siya binuhusan, hindi siya inilubog. Hindi siya binuhusan. What I mean is, inilubog siya. Yan po, para maging malinaw. Okay, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad
sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Ang Espiritu ng Panginoon ay bumaba na nasa anyong kalapati. Ano po? Sapagkat pinagpala ng ating Panginoon si Jesus. Verse 17, at narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Alam niyo mga kaibigan, kapag tinanggap natin ang ating Panginoon sa buhay natin at tayo nagbabautismo, ibubuhos o ibababa ng ating Panginoon ang banal na spirito, kagaya ng pagpapalang ibinigay niya sa ating Panginoong Jesus. Nais kong banggitin sa inyo mga kaibigan na ang banal na spirito ay bumaba mula sa langit tungo kay Jesus upang ibigay sa kanya ang kapangyarihan na harapin ang tukso. Alam ng Panginoon, na kapag tayo'y nabautismuhan, haharap tayo sa tukso. Maaaring kutsain tayo ng ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan o ibang mga tao. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus, ibinigay sa kanyang banal na spirito upang magkaroon siya ng power o kapangyarihan na harapin at malampasan ang tukso. Mga Gawa 10:38, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, ang banal na spirito na ito ay bumaba mula sa langit tungo kay Jesus upang bigyan siya ng kapangyarihang harapin ang tukso at ang Ama ay nangusap sa kanya mula sa langit. Yan po ang pangyayari. Ano po? Mateo 3:17. Ano po ang sabi? Ito ang sinisinta kong anak na siyang lubos kong na siya kong lubos na kinalulugdan. Alam niyo po mga kaibigan, kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, mararamdaman natin at mararanasan natin ang pagpapala niya at para bagang sinasabi sa ating, ito ang aking sinisintang anak. Alam niyo mga kaibigan, ang mga mananampalataya mula pa noong una ay nakaranas ng tunay na kaligayahan sa pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. In other words, ang mga tao noong unang panahon, kagaya ng ating panahon ngayon, nakarinig sila ng butil ng katotohanan, nakarinig sila ng mensahe mula sa mga alagad ng ating Panginoon, at nang sila'y makarinig, tinanggap nila ang katotohanan, tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang buhay, at sila'y nagpabautismo. Tingnan po natin sa ating pagpapatuloy, mayroon din tong isang kasaysayan ng isang Ethiopian. Ano po? At kasama niya po dito si Felipe. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi. Mga Gawa 8:36 hanggang 39. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig sapagkat habang sila'y naglalakbay, tinuturuan. Ano po? Tinuturuan itong bating o itong Ethiopian at ni Felipe at sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Di po ba? So, at sinabi ni Felipe, kung nanampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari ito. Sa makatuwid, bago tayo magpabautismo, kailangan nating maranasan ang pananampalataya. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. At sa pagpapatuloy ng talata at sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Kaya, at ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. Mahalaga po yung bautismo. Ano mga kaibigan? Ang bautismo ay isang pagpapahayag na tinatanggap mo si Kristo sa buhay mo at handa kang sumunod sa Kanya sapagkat Siya'y mahal mo. Ano po? Sapagkat Siya'y mahal mo at itinuring mong Panginoon ang buhay mo. At ano po ang sabi? At nang magsiahon sila sa tubig. Magsiahon sila sa tubig. Ano ang tunay na bautismo? Ang tunay na bautismo ay nasa isang maraming tubig at yun po ay, yun ay palubog. Ito po ang katunayan patungkol sa bautismo. Una, ang Ethiopian ay tumanggap kay Kristo. Pangalawa, ang kanyang pagpabautismo ay pagtayo sa kalagitnaan. Ibig sabihin, it's a public declaration. Ang Ethiopian at si Felipe ay pumunta sa tubig. Okay? Lumusong sila sa tubig. At ang Ethiopian ay nalubog sa tubig. Bakit palubog? Ano po? Bakit hindi wisik? Bakit hindi buhos?
Ang bautismo po, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kahulugan ng salitang bautismo? Ito po ay salitang Griego sa salitang Griego, ito po ay baptizo. Okay? Nangangahulugan po ito ng ilubog o ilubog sa ilalim ng tubig. Sapagkat ang original language po ng banal na kasulatan, ng New Testament, ay Greek. So tiningnan nila kung ano yon sa original na wika. Yung palang ibig sabihin ng bautismo ay galing sa salitang Griegong baptizo, na ang ibig sabihin sa English ay immersion. Sa Tagalog, ilubog o ilubog sa ilalim ng tubig. Kagaya po ng isang tela, no? Ang isang tela, kung gusto mong mabago ang kanyang kulay, ano ang gagawin ninyo? Ang telang ito ay ilulubog ninyo sa tubig. Kung halimbawa, yung telang yun ay blue, gusto mong maging black, yung telang yun, ilulubog mo yun sa tubig. Okay? Anong sa ganon, magbago siya. Ganon po yung pagbautismo. Tayo po ay inilulubog sa tubig at tayo babangon mula sa tubig na tayo po ay bagong tao na. Tingnan po natin kung talagang totoo na ang pagpapabautismo ay sa palubog. Ang mga naunang mga iglesia ay nagsasaad ng pamamaraan po ng pagbabautismo. Kagaya na lamang noong unang siglo ng iglesia sa Filipe. Makikita po doon sa history, yun sa mga excavation, ay nakita nila doon na may mga baptistry. Merong lugar kung saan ay binibinyagan yung mga tao. Doon sa gumuho na mga gusaling simbahan, nakita po nila doon na mayroon talagang baptistry, ang tawag po, na doon inilulubog ang mga magpapabautismo. Kagaya na lang doon sa St. John ng Letran, nasumpungan po nila doon na meron doong pabinyagan o kaya ang tinatawag natin na baptistry, o doon po nagaganap ang pagbabautismo nung unang mga panahon. So, ang ibig sabihin, when we trace the history, talaga ang tamang pagbautismo ay ang palubog. At ang ating mga kaibigang Romano-Katoliko ay gumagawa ng paglulubog sa tubig na bautismo noong ika-13 siglo, mga kaibigan. Ano po? So, mapapansin din po natin sa Leaning Tower of Pisa Cathedral, meron pong baptistry. Ayan. At ganun din sa Turkey, sa Cappadocia, Turkey, may gumuho doong simbahan, meron din po doong baptistry. At kapag yung may mga taong nagtutur doon po sa mga lugar na yon, ay nakikita nila doon na meron doong pabinyagan o yung tinatawag nating baptistry, na doon ay nalalagyan nila ng maraming tubig para ilubog ang magpapabautismo. Gayun din po sa Ravenna, Italy, nung nakaraan ang Council of Ravenna na taong 1311 AD sa Italy, na isa katuparan ang pagwiwisik at pagbubuhos ng tubig kapantay ng paglulubog sa tubig na siyang seremonya ng bautismo. Ang ibig sabihin, bakit ngayon ay ang mga tao pag nagpapabinyag o bautismo ay hindi na palubog? Sapagkat ito po ay binago. Binago po ito nang walang pahintulot ang kapamahalaan o ang kasulatan. Sapagkat sa banal na kasulatan, palubog po talaga ang tunay na bautismo. Ngunit ito po ay binago noong 1311 AD at naging wisik na lang at buhos. Ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bautismo? Gaano kahalaga ang bautismo, mga kaibigan? Okay, gaano kahalaga po ito? Roma 6:3 at 4, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Alam niyo po, ang pagbabautismo ng palubog ay may kinalaman, may kaugnayan sa kamatayan ng ating Panginoon. Magpatuloy tayo. Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Nalibing. Ano yung nalibing? Inilibing yung lumang pagkatao. Inilibing yung kasalanan. Okay? At tayo aahon mula sa tubig na tayo po ay bagong nilalang. Talatang 4, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayong makalalakad sa panibagong buhay. So, kapag tayo po ay
umahon mula sa tubig, tayo po ay may bagong, may panibagong buhay po tayo. So, nandun yung kamatayan, nandun yung pagkabuhay na mag-uli, nandun yung kamatayan, then nalibing tayo at tayo ay nabuhay. Ganun yung nangyari kay Kristo. Ano po ba? Ganun din, kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo po ay mamamatay doon sa ating old self. No, doon sa dati nating kinagawian na mali, na tayo ay nabubuhay sa pagkakasala, inililibing natin ang pagkakasalang yon doon sa tubig at tayo aahon, nakagaya ng ating Panginoon sa isang pagkabuhay na mag-uli, na sumisimbolo po ito, at na ito po ay nagsisimbolo sa ating pagpapanibagong buhay. So, ang bautismo po ay pagkamatay sa luma at makasalanang pamamaraan ng buhay. Maliwanag. So, ito po yung makikita natin na kapag tayo binautismuhan, tayo ay ilulubog. Okay? Tayo po ay ilulubog doon sa tubig. Yan. At ang paglilibing ng ating mga kasalanan sa tubig na libingan. Ang bautismo rin po ay nangangahulug ang paglilibing ng ating mga kasalanan sa tubig na libingan. Ayan. So, makikita po natin na inilulubog. Yan po ang tama para makita ninyo. Ano po? And number 3, ito po ay pagkabuhay na mag-uli mula sa tubig patungo sa bagong buhay. Ayan. So, kapag tayo ay umahon mula sa tubig na libingan ng kasalanan, tayo aahon na may panibagong buhay na tayo nasisihan na tanggapin talaga natin ng lubusan ng ating Panginoon. Ang bautismo po, mga kaibigan, ay hindi nangangahulugan ikaw ay perpekto, kundi ikaw ay nakatalaga kay Kristo. Yan po ang ibig sabihin ng bautismo, hindi ibig sabihin perfect ka. Kung hindi, ikaw ay nakatalaga kay Kristo. Ang bautismo ay hindi rin nangangahulugan ng katapusan ng buhay Kristiyano kung hindi ito po ay panimula. Hindi ibig sabihin, pag nakabautismohan ka, ay okay, tapos na, Kristiyano ako, tapos. No. Ito po ay simula pa lamang ng ating pamumuhay Kristiyano. Ang bautismo ay nagbibigay ng bagong kahulugan ng paglaya. Ganda, no? Ang bautismo ay nagbibigay sa atin ng bagong meaning or kahulugan ng ating paglaya mula sa pagkakatanikala natin sa kasalanan. Ang bautismo rin po ay nagbibigay sa atin ng espiritual na kapangyarihan sa ating buhay. Ang ganda po, spiritual power sa ating buhay sapagkat ibibigay ng ating Panginoon sa atin ang banal na espiritu. Ang tanong po sa atin, anong mangyayari kung tayo ay mabautismuhan? Ano po ang mangyayari kapag tayo ay nabautismuhan? Una, sa mga Gawa 2:38, bawat kasalanan ay papawiin ng ating Panginoon kapag tayo nagpabautismo. Bagong nilalang tayo. We are a new creature. Ano pa ang sabi sa mga Gawa 2:38 at sinabi sa kanila ni Pedro, mga sisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So when we are baptized, we are not only baptized in water, but we are baptized by the Holy Spirit. By the Spirit. Paano naman yung mga nagnakaw na napako sa krus? Halimbawa, di po ba nung nakapako ang ating Panginoon, meron doon na tinanggap ang ating Panginoon, pero hindi na siya pwedeng bautismuhan. Yun po ay isolated case. Ano po? Kung hindi talaga siya mababautismuhan, ngunit tinanggap niya ang ating Panginoon, sapat na yon. Alam ng Panginoon. Halimbawa, agaw buhay na. Siya po ay mamamatay na, nandun sa sickbed. Ano po? Tapos, bago siya malagutan ng hininga, siya po'y tinanggap niya ang ating Panginoon. Wala nang paraan para siya po ay dalhin sa tubig upang siya ay mabautismuhan. These are isolated cases. Yan po ay tinatanggap ng ating Panginoon na ang kanyang pagtanggap sa kanya ay, yun po ay lubusan. Tinatanggap yun ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay nabautismuhan, ang Espiritu ay ibibigay sa atin. Yan po ang sinasabi na katulad doon sa 1:10 ng Marcos, at karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakit niyang biglang nabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya ay ibinigay sa ating Panginoon. Okay, meron pong babasahin ako na isang talata mula sa, binasa ko na po itong mga Gawa 2:38 at 39. Ang nais ko pong sabihin sa inyo mga kaibigan, kung ikaw ay tawagin ng Diyos
na tumanggap ng bautismo at maging malinis. Nangako rin naman siya ng biyaya ng Espiritu na siyang magbibigay ng kapangyarihan sa iyong buhay. Nabanggit ko po sa inyo kanina na kapag tayo nagpabautismo, mga kaibigan, maaaring may mga kaibigan tayo o kamahal sa buhay o mga tao na kukutsain tayo, sabihin natin, oh, bakit ka nagpabautismo dyan sa pananampalatayang yan? Okay? O kaya tatawanan tayo. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag po kayo mag-alala sapagkat kapag tayo nagpabautismo, ibibigay ng Panginoon sa atin ang kapangyarihan. Ang banal na Espiritu mismo ay ibibigay sa atin upang sa ganon magkaroon tayo ng kapangyarihan na atin pong harapin ang mga tukso at pagsubok na dumarating sa atin. Pangatlo, ano ang mangyayari kung tayo mabautismuhan? Tayo po ay pinagtibay sa pamilya ng Diyos. We belong to the family of God. In this case, we, the Seventh-day Adventist Church family, we are willing to accept you in our church. Ano po? At tayo po ay pinagtibay sa pamilya ng ating Panginoon. Mga gawa, 2:41, yaon ngang nagsitanggap na kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nabautismuhan, tayo ay magiging kaanib. Okay? Magiging kaanib ng isang iglesia na nagpupuri at nagtatapat at naglilingkod sa ating Panginoon. So mga kaibigan, ang banal na kasulatan, ang banal na kasulatan ang magbibigay sa atin ng tamang turo at ang ating Panginoon. Okay? Sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, ang Panginoon ang magtuturo sa atin ng tamang landas. Tayo po ay kanyang bibigyan ng direksyon sa buhay natin. Kaya inyo pong mararanasan ang panibagong direksyon, ang masayang pamumuhay, bagaman may mga pagsubok at tukso. Ngunit kapag nasa atin ang Panginoon, mga kaibigan, magiging masaya at tatanggapin natin ng maluwag ang mga pangyayaring ito sa buhay. So, ano-ano po ang mga hakbang bago tayo magpabautismo? Una, magsisi tayo sa atin po mga kasalanan. Magsisi tayo, ibig sabihin tunay na kalungkutan at pagtalikod sa Kanya. Ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan. Pangalawa, paniniwala. Ang pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangatlo, pagkatuto. Ibig sabihin, bago tayo magpabautismo, mas magandang nag-aral tayo. Kaya po, ang Seventh-day Adventist, hindi po kami nagbibinyag ng sanggol sapagkat hindi niya pa nauunawaan kung ano yung turo na ibinibigay sa kanya. Ang ginagawa lang po natin sa mga bata ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na child dedication. Ating itinatalaga sila sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, akin ko po kayong inaanyayahan na kayo po ay magbasa ng ating banal na kasulatan at kung tinatanggap ninyo po sa buhay ninyo ang ating Panginoon, kayo po'y sumasampalataya. Ang sabi po ng Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kapatid, kaibigan, ito ang araw ng iyong kaligtasan. Gusto mo bang makipagtipan sa ating Panginoon? Kung gayon, tanggapin mo ang alok na kaligtasan ng ating Panginoon, ikaw, kaibigan, ay magpabautismo upang sa ganon mas lalo mong maranasan ang malapit na relasyon sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay nag-aalay ng kanyang buhay sa inyo. Handa ka ba na magpabautismo? Kung kayo po ay handa, ipahayag ninyo po iyan sa inyong mga kasamang pastor, sa mga leader na nagtuturo sa inyo upang sa ganon ma-process po ang pagbabautismo sa inyo. At ito'y isang napakagandang desisyon na inyong gagawin o ginagawa sa inyong buhay. Maraming salamat po. Tayo'y manalangin. Mapagpala namin, Panginoon. Maraming salamat sa mga kaibigan namin na nagpasya na sila po ay magpabautismo. Tanggapin ang aming Panginoong Hesus sa kanilang buhay. At kami po'y magkasama-sama na sumasamba at naglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Nagagabayan nyo ang aming mga bagong kapatid na ito
bibigyan sila ng banal na spirito upang magkaroon sila ng kapangyarihan na mapanagumpayan ang mga tukso at pagsubok. Salamat, Panginoon, sa magandang karanasang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagang para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na